Okay na? Hello guys! Ayan, nagdayong hapon. Time check alas 4. And as I promised to you guys, andito ako sa episode na to para i-share sa inyo itong aking business na gustong aralin for this 2025. And bumalik talaga ako guys kasi very curious ang all. So ngayon nag-meeting kami ni Sir. Hindi ko na na-record pero i-share ko sa inyo kasi yun naman ang trabaho ko para magmarites sa inyo ng something useful. And mamaya yun, pero sa ngayon bibigyan tayo ni Sir ng tour sa kanilang laundry business. So syempre hindi pwedeng ano lang, words lang, dapat meron tayong visual. So titingnan natin paano ba talaga gumagana itong mga laundry business behind the scenes. Let's go. Okay. Guys, asa na mo guys? Dali guys. Okay, pasok tayo dito. Okay, wow. So, ito yung ginamin ko na, na technical namin. So, ito siya is drainage line and water line, gas line, electrical, and exhaust box, exhaust ducting. Oh, ang dami namang ano nun sir, ang dami namang vocabulary, bigla na siya kang aking utak. Ano ulit, pakiulit po sir? Okay. Ulitin ko ma'am ha. Okay. So, ito siya, drainage line. So, ito yung mga drainage na dito yung pumupunta yung tubig. Yes ma'am. After maglaba. Wastewater. Dito guys. Pakita mo naman guys. Waste. Okay, next. So, this one is water line. So, ito naman yung nag-water support sa machine natin. Yung pinapasukan ng tubig. Yes po ma'am. Water line, drainage line. Okay. Okay, this one is gas line. So, ito naman yung about sa dryer natin. Okay. Ito naman yung nagkakatuloy. Gas. Ito ba yung connected dun sa tangke? Yes po ma'am. Alright. Tama po. Kasi guys, ngayon ko lang nalaman, sabi ko naman sa inyo, marami tayong malalaman, basta ano tayo marites eh. Ngayon ko lang nalaman na ito palang mga laundry shop, kailangan pala ng tangke ng gas, katulad ng ginagamit natin sa pagluto. Pero, yung ginagamit nila, yung bigger version, which is 50 kilograms. Yes. 50 kilograms guys, yung mataas pa sa akin. Tama ba sir? Yes po ma'am. Tama. So, etong line na to, etong yellow, eto yung kanyang gas line. Ginagamit for drying. Dami ko natutunan. Sige, go. Okay, this one is electrical. So, ito naman, nakaseparate yung mga saksakan. Kaya para number 1, safe tayo. Okay. Kaya, sa taas yung electrical and sa baba yung gas line. Kaya, para iwas sunog, something. Nice. So, tsaka malinis tingnan sir, in fairness ha. Very, yes, guys, organized. Malinis, hindi siya buhol-buhol na mga wires. At saka may color coding sir. Yes. Napansin ko may color coding kayo. Gray sa drainage, white dito sa water line ninyo, yellow sa gas line, then dito yung metal silver ninyo para sa electrical line. Kanina po guys, I feel so smart today. Na-remember ko lahat. Paano po ito? So this one, ito naman para sa ano naman ito ma'am, aluminum flexible hose dryer. So ito naman galing naman dryer na mainit, so dito niya nilalabas. And ito naman sa taas is exhaust box. Okay. So ang exhaust naman ito is doon sa dulo. Palabas ng room na? Yes po. Okay. Ito ang drying, drying resistant. Drying heat resistant. Dryer. Bali yung init ng machine galing sa dryer, dito siya pinapalabas. And then eto na yung exhaust. Lahat dyan lumalabas, palabas ng ano na mismo, building. Palabas ng building. Ang galing. Kaya hindi siya mainit. Oo, kasi hindi mainit naman talaga guys. Kaya nga sabi ko parang delikado siya tingnan, pero hindi siya delikado guys. Kasi as you can see, nakikita mo si sir hinahawakan niya pa talaga pag nagtuturo. So ang ganda, tsaka malinis sir ha. Yes. Guys, ang linis, tingnan nyo. Titigan nyo guys. Ang ganda. Pwede pa akong matulog dito pag pagod na ako kakalaba. Pwede ka magbanig. Pero normally, sir, pwede talagang pumasok dito. Yes, po ma'am. Pero hindi lang for, for playing or what. Kailangan, for work purposes lang talaga. Yes, so, pag sinabi natin merong technical problem, yung isang laundry place, laundry service business, ito yung tinatawag na technical. Yes po, technical. Technical area po ma'am. Okay. So, ito naman, kung ano yung nakita nyo dito lahat, is doon din po yung i-install namin sa inyo. Kaya, ito siya. Insha'Allah. Insha'Allah. Yes. So, insha'Allah guys, pag natuloy natin yung mga plano natin for this 2025, this is how it's going to look like sa mga next episode natin. Siyempre kasama ko kayo dyan, ba't ko naman kayo iiwan? Okay. So ganito na siya sir sa likod.
Yes po ma'am, sa likod. So, So, isang walang iba machine. din na setup nito kundi Opo. kay extra screen lang. Ah. So, ito lang siya. ma'am. Eto po, napansin ko dalawang linya, blue tsaka orange. Ano pong ibig sabihin? Yes ma'am. So, purpose nito is cold water. Ah. So, ito naman is hot water. So, cold and warm, so dito siya. Pero si machine, siya na yung ng hot water. Siya na yung nagagawa sa loob. Ang galing. So doon, merong separation and then yun na yung 15 kg. Yes po ma'am. May door ba? May door din doon Yes na po ma'am, side. meron dito. Bakit? So, pwede dyan Pasok, doon din. Eto, mainit ba pag ginawakan? Hindi po ma'am. Ah, Sabihan ko okay. siya. Medyo lang. Ah, okay. Medyo warm lang siya. Ang galing guys. Ayan, nakita nyo na. First time nyo din, no? Kasi first time ko din. Huwag kayong mag-alala. Hindi daw masakit pag first time. Sa laundry. Let's go. So, thank you sa Okay, yun lang sir. Ang ano niya sir. Ayun. So yun siya sa likod guys. And then, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, eto po talaga siya sa harap. So kung ito sa harap, dapat pinauna kong pakita yung harap, no? Pero anyway, kayo na lang mag-adjust. Eto yung harap, then yung likod niya, yung kanyang mga bituka, nakita niyo na. So thank you sir ha. Ito naman yung operation ng machine. Ah. So, mapansin ninyo ma'am na hindi siya masyadong maingay. Oo, Kaya hindi siya medyo ano siya. maingay. Kaya may time nito na hindi mo mamalayan, tapos na yung laban niyo, Oo. alarm lang siya. Ang galing In case din pa siya. guys. Nakita mo good yung machine parts, malapitan. Ganyan siya oh, napaka-high tech. Number Ayan. 4. LG brand po tayo dito. Ito commercial washer, ito commercial driver. Dryer pala. Ang galing ng machine nila, tama yung sinabi ni sir, hindi siya maingay guys. Parang ang sarap pa nga magpahinga dito tsaka matulog. Okay. So, dito naman, itutur mo kayo kung saan yung mga spare parts namin. Ay, spare parts. Tara. Hi, Te. Ang pa. Dito, Okay. Dito tayo ma'am. So, dito naman yung mga spare parts. So, lahat ng query or point. Halimbawa, sa machines natin may defect siya. So, may mga parts tayo kagad. Number 1, bukod sa may mga parts, so, dadalhin Lock, na yan focus ng natin mga si sir. technicians. Mm. So, dalhin doon at saka ito yung mga Spare parts ng machine. Yes po, ma'am. Both technical at saka machine mismo. Yes po, sa machine lang po. Machine lang yan. Nasa Yes. technical na spare parts. Sa technical na spare parts po namin, ma'am, is Davao po namin na. Ah, po lahat ng okay. mga technical. So, andito lang siya. Ito is pang mga common problem po namin. Ah, okay. So, ready kayo when it comes to common issues. Yes po, ma'am. Okay. Tama po kayo. Alright. So, dito guys, yung banda dito, baka nakita nyo, yan yung kanilang main counter receiving, no? Para sa, cashier. And then dito po sa So, likod, this one is shelves. Yan naman yung mga tambakan na mga tapos na ay, ang galing guys. Napaka-organized. I'm so inggit. I'm so selos. Masyado ako nagselos kasi ang ganda ng business nila. Ang ganda ng operation. Ang ganda ng setup. Very organized. Malinis. Tingnan nyo guys. Ganyan yung gusto ko yung pagpasok mo. Matic. Matic. Okay. So, ito naman, ma'am. Diyan yung isang ano kanina. Napansin kanina. Is ito naman yung shut-off controller. Gas shut-off controller. Okay. Tapos Kailan ito. po sinashut off? If in case na may leaking po yung gas natin, ma'am, siyempre gas yung gamit. Diba? Paano malaman na may leak? Halimbawa, pag may leak na siya, tutunog yung mga gas leak detector namin at saka mag-alarm. Ilagay po, nyo at din saka- yan, yung yes, gas po, leak ma'am. detector. Included po ito sa packages I namin. like that. So ito siya, kaya nilalagay namin ito para safe po talaga yung ano natin, yung business. Ang galing. Okay. So, ayun siya. Ang galing. Perfect. Baba natin. Ang taas kasi ni sir. So, ang galing pala guys, kasi para talaga number 1, dapat to may business tayo. Safety number 1. Okay? Hindi lang para sa mga staff ng business, para sa mga customers, para sa establishment, para sa lahat ng pinundar mo kasi pinaghirapan mo yan. So, meron silang gas leak detector kasi merong ginagamit na gas nga for this laundry business, for the drying purposes. And kapag nag-leak siya, nagtumunog yung inyong gas leak detector, dahil merong gas leak, merong gas shut-off controller. Matic din yan guys, para ma-shut down yung source ng gas. Okay. Good job. Thank you sir. Yes po, Ang ma'am. galing. Salamat po. Thank Ang you so much. galing. So, ayun, yun lang ang mga... Opo. purpose sa inyo. Anyway, pag meron po akong questions, if ever, ay, ito yung 10 kg. Pakita ko muna sa lahat. Ganyan na siya palagi sa loob. Parang hindi naman nakakita ng washing machine.
Pag may maisip po akong tanong, sir, mag-message ako or mag-tawag. Yes, ma'am. Tawag lang po. Very interesting. Very interesting. Thank you so much sa patience and sa pag-explain. Yes. Guys, ang galing. Ang dami kong natutunan. Maraming salamat, sir. Yes, ma'am. Plus, may pa-tour ka pa. Hindi ko in-expect na mag-tour ka. Pero very helpful para makapag-decide ako sa business and kung sino yung magsusupply. So, yun lang. January Yes, ma'am. 25 lang. Oo, so, Siya nag-drive. oo, sige. Okay, sige. Ganun na lang. Oo. By the way, salamat po sa pag-visit na Salamat, ma-appreciate ko sir. po yung visit. Oy, thank you. Na-appreciate ko din. Thank you. Na-appreciate ko din. Ayan, sir, mag-hi ka naman sa vlog ko. Hi. Makita mo yung sarili mo dyan sa Yes, YouTube po. channel ko. Ayan, guys. Nandito kami ngayon sa saan na tayo, sir? Ang Sa- taas kasi ng pangalan niyo, sir. Hindi ko ma-memorize. Dito tayo ngayon sa may Express Clean Laundry Lounge at Juan Roma Square, Aparente Street, Barangay City Heights, Jensan. So, come and visit to our showroom and service center. Galing. Come on. Wag muna kayo mag-business. Ako muna, guys. Kasi baka kompetensyahan niyo pa ako. Pero shoutout ko, nag-advise sa akin na pumunta dito. Ma'am Princess Jensen ng PCAM at saka Hime Salon. I love you. Thank you sa knowledge mo. At hindi ka matakaw. Hindi ka dalok sa iyong idea kung saan ako dapat pumunta. Kasi siya yung nag-share sa akin. I think nag-ask din siya dito. Pero ang problema nun, magkalapit daw yung mga washing area. So hindi daw siya napayagan. Diba ma'am, sinismiss kita harap-harapan. Anyway sir, maraming salamat Yes po. ma'am. Thank you. I hope na intindihan niyo po yung mga Yes. explanation. Okay, hindi naman ako masyadong bobo. Naintindihan natin konti. Pwede po akin na lang to. Yes po ma'am, para sa inyo po yan. Sige, thank you po. Basta magpunta ka po sir ha. Yes Keep in po, touch po. sige, sige. Ayan guys, punta muna tayo dito sa city. Merong nag-install dito ng glass. Malas daw yan sabi ni Miss Joselle eh. Kailangan natin ipaayos. Dito tayo sa Dwight Glass Supply. Tingnan natin kung magka-cut sila at magkano guys. Kasi pag binili ko pa ulit yung salamin, baka mas mahal na. Try natin dito. Magkano? Oh, morning guys. Maayong buntag. Ayan. Nagbahay-bahay muna kami. Andito kami sa bahay ni Madam Ten Gibbs! Happy Sunday everyone! Dahil alam nyo, walang bantay si Mayumi at mga 2 days na si Auntie na nagbantay sa kanila full. Ay, hindi pala. Kahapon. So ngayon, pahinga muna si Auntie guys. Para makarest naman yung kanyang utak sa ingay ng mundo. Kinuha ko muna yung mga bata, lahat, at dinala ko dito kay Madam Ten Gibbs para makapag-banding sila, magpinsan. So, kumain na kami. At ngayon, papaliguan ko na po yung aking mga kulot. Come na. In the toilet. You can have 1 cup. Here. Okay, go. Remove your clothes. 1 lang, 1. Chico, saan sa'yo? Oh, ito sa'yo, oh. Okay, go. Oh, remove your clothes na. Ito na lang, oh. You cook inside. Oh, go. Isa lang, not a lot. Sige na. Calby, dali na, anak. Oh, dali na. Remove your clothes. You don't know. What do you say? You don't know what? You don't know what? T-shirt pa. That's mine. T-shirt pa. That is first. T-shirt na, t-shirt. Ayan. Ayan. So, kapag nandito kami, maganda din naman kasi nagkakaroon ng moment yung mga anak namin na mag-bonding tsaka maglaro together. Though maingay lang talaga siya kasi mas marami na sila at once. Pero, you know, those are the things na gusto ng mga bata. Kasi pag nasa bahay lang, dalawa lang sila ni Calby, minsan nababagot sila. Normal lang man yan maingay ang mga bata, guys. Okay, go inside na. Dala pa ng laruan para maglaro sa shower. Sasa. O, sige na, shower na. So, ginagawa ng mga anak ko pag naliligo, guys. Nagdadala sila ng mga konting laruan. And then, I will let them play for around 15 minutes. Asa ka adto na naka-edge muscle sa likod. So, andito si Madam Bibi ngayon kasi spend time siya kay Mayumi. Si Mama naman kagabi, pero nag-work na si Mama. Ay, matulog naman di ay. Kauna na ako yung milk, mag-milk na siya. So, habang naglalaro yung mga bata, guys, sa shower. Si May... Oo, pangita sa dito habang wala pa kayo ginabuhat.
Parang comfortable, makalihok-lihok, makalakaw-lakaw. So, ganyan ka ba? Put in your mouth. Shoot, oy! Put in your mouth. Put in your mouth. Big mouth. Big mouth. Big mouth. Ay, nako. Anyway, guys, I wanted to finish this episode kasi kahapon, nung second part lang ng laundry service business yung nakita ninyo. Hindi ko nasabi sa inyo yung napagbitingan at na-orient sa akin. So, gusto kong i-share sa inyo yun na part kasi importante din yun. I really wanted to have this episode para naman hindi lang ako yung makabenefit sa bago ko natutunan, kundi kayo din. Siyempre, diba? So, mamaya, pag nakakita ako ng time, ako iuupo at i-review natin yung mga na-take note ko kahapon. Lahat ng mga natanong namin, lahat ng mga shinare sa amin during the orientation. And like I said, yeah, it's always good to learn something new. So, I'll see you guys more on today's episode. Mag-uusapang negosyo muna ngayon. Break muna ako sa pagkananay. Dahil ngayon tayo ay magkwekwentuhang negosyo muna para naman maging productive agad yung Sunday morning natin. At magkaroon agad tayo ng mga new knowledge na hindi natin alam kanina. Like 5 minutes ago, wala tayong alam. Ngayon, alam na natin. Okay, so as you guys all know, kahapon, sa last episode natin, ako'y pumunta sa isang laundry machine or LG machine and laundry service supplier dito sa amin sa Gensan. And hindi kami natapos doon kasi hindi pa kami nag-meet ng agent. But yesterday, we were able to. And I learned a lot after like 10 to 30 minutes na orientation. So, ang dami-dami kong natutunan talaga. And I'm very excited to share this with you guys. So, once again, this is about laundry business. Paano nga ba? Ano nga ba itong business na to behind the scenes? Anong itsura ng business na to sa loob? Ano yung mga, all the facts about this laundry business. So, kahit na wala naman kayong planong magnegosyo, or kahit na hindi nyo naman ini-expect na makikinig kayo sa video na to, guys. Pero it's good na malaman natin yung facts about having this business. Ano yung mga challenges niya, anong klaseng negosyo ba to. So basically, a laundry business, guys, is a business wherein sila yung maglalaba or meron na siyang machine. Pwede siyang self-service or pwede siyang iwan mo at ipalaba yung mga items mo or yung mga laundry mo. So, eto nga yung mga information na nakuha ko yesterday. So, kapag pala nag-decide ka na mag-open ng isang laundry business and you already have your prospect area or prospect location, ang una-una mong gagawin ay mag-consult ka muna sa mga agent or sa mga provider ng ganitong klaseng business or mga machine na kailangan mo. So, yun yung pinakauna. Mag-one-on-one consultation ka, katulad ng ginawa ko. I spoke to them, I asked them questions, I tried to understand the business. The next thing is, after your answers are questioned and you are really sure na gusto mo magtayo ng ganitong klaseng negosyo, at meron ka ng location, kailangan mong i-share yun sa yung agent. Why? They have to perform the ocular visit, or ito yung tinatawag natin minsan na parang CI. I-check nila yung location at saka yung status ng location mo. So, bakit nila chine-check? Tinanong ko, ano po yung mga top things na chine-check ninyo kapag nag-ocular visit kayo? So, unang-una is yung drainage. Kailangan nilang i-check kung enough ba yung drainage kasi nga alabahan business. So, dapat maganda yung drainage ng area. Number 2, yung electrical. Dapat nakasustain siya kasi gagamit talaga kayo ng kuryente for this kind of negosyo. Number 3, yung kanyang water source. Is kung residential area ba siya or commercial area. Siyempre, as agent and as provider, they have to check kung maganda ba yung location mo for the business. Kasi siyempre, your success is also their success. O, diba? So, dapat magtulungan talaga. So, ito yung mga top things na chine-check during the ocular visit. After those things, pag okay na, nagbigay na sila ng go signal, then good for you. Good for us na merong planong magnegosyo and i-push yung ganitong klaseng negosyo. But if it doesn't work out, if your location is not that good or hindi, walang space for katulad nung sa gas tank, kung walang space for those important technical
part na itong laundry business, then you have to look for another one. Kailangan nilang i-visit ulit yon. So, those are all included kapag kumuha ka ng iyong package sa isang provider for laundry business. Next is, kapag meron na kayong location at na-finalize na ng location, next mong pagdidesisyonan is kung ano yung bibilhin mo from them. They do offer two kinds. Number one is kung machine lang yung bibilhin mo, yung mismong washing machine lang at saka yung dryer, or you want to avail the full package. Pag sinabing full package, yung machines, yung technical part, lahat ng mga kailangan mo, yung mga gas leak detector, yung mga gamit sa loob, lahat ng kailangan mo from the counter, of course, yung interior, basically. So, kapag in-avail yung package sa laundry business, basically, pag natapos nila yung trabaho nila, all you have to do is open and start your business. Though, mas mahal lang talaga siya, guys. So, nagtanong ako ng presyuhan. Like, eto guys, disclaimer lang ha. I am just sharing with you the price for this provider. Pero hindi ko alam sa iba, if you know other providers out there na legit, wag naman yung scammer guys ha, legit, and also, yung price nila is much better, and the service is also good, diba? Please, don't hesitate to share them down below. Ayun. Umiiyak si Mayumi guys, maantok na siguro siya, so mamaya. Exactions. Anyway, doon na tayo sa price ng machine. So, meron kayong options kung machine lang yung kukunin niyo or yung full package. So, kapag ka machine lang, ang prices pala niyan guys ay per set. So, pag sinabing set, washing machine at saka yung drying machine. So, yung isang set na yon pag binili mo siya, it cost around 195,000 pesos. Yes, doon din ako nabigla. Imagine, parang almost 100,000 pesos na yung per machine. And then naisip ko, bakit hindi na lang bumili ng washing machine tapos ipatong na lang? Hindi pala ganun yung takbuhan ng laundry. Wow, nice, Bear. Okay. Did you say salamat? As ano na lang, Ate Cassie. Bear. Gummy bear. Yeah, you can have one. Can you open for me? Okay. Actually, ang isang set is nasa 195,000 pesos. It was also a shock to me. Kung na-shock kayo, na-shock din po ako sa part na yun. Kapag naman, kasi merong dalawang klase yung mga machine, merong 10 kilograms and 15 kilograms, yung pinuntahan ko na laundry business provider. So, kapag ka 10 kilograms, 195,000 yung set, pero kapag 15 kilograms, ang set naman nun ay nasa 284 or 285,000 pesos. Pero normally daw, para sa mga nagbi-business dito sa Jensen, yung ina-avail nila is yung 10 kilograms. Ayun. So, kapag yun yung naisipan mo or napagdesisyonan mong i-avail, then you have to be ready na to look for other people or other provider para mag-provide ng ibang needs ng iyong business. Kasi machine lang yung binili mo. However, if you would like to purchase from them the all-in package, yung tinatawag nila na all-in full package, na kasali na lahat-lahat, yung mga machine, yung technical, yung interior, yung pintura, yung counter, at magbubukas ka na lang ng negosyo mo, that one also is a separate price. So, for 3 sets, they have given me a quote na around 800,000 pesos, almost 800,000 pesos. For 3 sets lang yan, guys. And if you are planning to get 4 sets, it's around 990,000 pesos naman. Once again, this is already all in full package. Pag natapos sila, basically, magsa-start ka na lang mag-run ng negosyo mo. Ganun siya. So, babayaran mo na lahat for them, and they will set up, they will do the layout, they will set up everything for you. So, that is also another good idea. Pero if you're going to calculate it, kasi kinalculate ko siya, nagdagdag ako ng around 200,000 pesos para sa all-in package. Oo, wrong way yan, anak. The front one is the back one. Kasi normally, kapag nagbukas ka ng laundry business, meron talagang golden rule na hindi ka pwedeng, there's a certain distance, it's okay. There's a certain distance para makapag-open ka ng laundry business from another
laundry business din. So, for example, meron ng laundry business sa area na yan, you have to be at least 300 to 500 meters away para payagan ka nila sa location mo. So, ayan siya. Kasi dati nagtanong ako, meron ako nakilala, sabi niya sa akin, hindi daw siya pinayagan na magbukas ng laundry business doon sa location na gusto niya kasi meron nang nauna at sobrang lapit nila sa isa't isa. So, ganun pala yun siya, guys. Para magkaroon ng, hindi magkaagawan ng mga customer. Ayun. I also ask from them yung maintenance ng machine. So, for example, natayo mo na yung negosyo mo, nag-set up ka na, nag-start ka na, mag-run ng iyong negosyo, paano naman yung maintenance? Anong mangyayari? So, sinabi nila sa akin na yung kanilang machine is 2-year warranty and 1-year free service kapag ka merong nangyari dun sa machine. And then, for the technical part naman, they do offer 3 months warranty, na sila yung mag-aayos and wala kang babayaran. Pero after 3 months, pwede pa rin sila yung mag-ayos for you, pero magbabayad ka na. They will now charge you for that. So, ganun yung maintenance niya. And also, sabi ko, meron akong mga question na hindi ko agad naisip. So, when I asked the agent, do you have anything to tell me? Kasi first time kong pumasok sa ganitong klaseng, service provider. And maybe I will miss some questions. So, sabi niya, pagdating naman po sa ROI, based sa study daw nila, guys, ang ROI, depende sa location mo, normally, 15 to 20 months, mag-ROI ka na sa laundry business. So, the cheaper the rent or kung hindi ka nag-renta, plus ang ganda pa ng location mo, ay talagang siguradong ROI ka sa business na yan. So, yun yung mga key factors na kailangan mo talaga tingnan. Dapat yung renta mo, huwag naman masyadong kataasan. And also, dapat maganda yung location mo. So, for me, I always think na maganda kapag residential area. Kasi nga, pag residential area, lahat nagtatrabaho, wala na silang oras maglaba, wala ng oras magsampay, wala ng oras magbanlaw. Kapag nilagay nila sa machine, paglabas na sa machine, tuyo na. Dadalhin mo na lang sa bahay, ilalagay mo na lang sa iyong mga cabinet. Ayun. So, ayan guys, ang dami kong natutunan kahapon. In fairness nga naman, mas mabilis at mas matipid. Kasi kapag sa bahay ka nga naman talaga naglalaba, iba pa yung tubig, iba pa yung kuryente, iba pa yung stress kasi magsasampay ka pa. So, ang dami kong na-realize kahapon. And then another thing is, ang sinabi sa akin, shinare sa akin ni sir, I don't know how you're going to understand this one, you guys. Pero kapag ka nag-business ka pala ng laundry, and your rent is, if your rent is 15,000 pesos per month dun sa location mo, you have to have at least 3 sets. Plus, kung maganda yung location, ay talagang mababawi mo yung iyong capital in the long run. Okay? So, yun yung kanilang 20,000 yung rent mo. That you should have at least 4 sets. So, every set of machine can at least give you like 5,000 pesos to cover for the rent. I'm not sure if klaro yung part na yan, pero that's what they're trying to explain to me. Another thing is, nalaman ko din kahapon during my question sa kanila, na ang 3 set pala ng laundry machine na to guys, it actually uses 2 tanks of 50 kilograms na gas. So, mismo yung gas na ginagamit natin pang luto, the same, I'm talking about the same gas, pero 50 kg siya. So, 3 sets, you need 2 tanks. And another thing, another very nice question is, yung 50 kilograms na tangke, gaano siya kabilis maubos? Okay? So, nakadepende pala siya guys sa usage. So, sabi sa akin ng agent, approximately 260 to 280 loads bago maubos yung isang 50 kg na tank. So, ang dami palang malalabhan bago makaubos nung isang tangki talaga. So, that's amazing. That's amazing to know. And then sabi ko, paano naman sa kuryente? Mabigat ba siya? Kasi syempre, machine business, washing business, tas may dryer pa. Dahil inverter yung mga machine, they are actually, how do you call this guys? Mas makakatipid ka sa kuryente. Electric saver ba ang tawag mo dyan? Pero, yan yung sinabi sa akin ng agent. All in all, it was really an eye-opener when it comes to laundry business. Then sabi ko, ano yung mga challenge normally? Kasi sila may business din silang ganun. Other than providing, meron din silang laundry business katabi lang as you have seen in the video. So ano yung mga challenges? Sabi sa akin ng agent, normally naririnig nila sa mga nagbi-business ng ganito is,
hindi sila prepared for the first 6 months. So, dapat prepared tayo from 4 months to 1 year na talagang ready ka na, syempre, kinikilala pa lang yung negosyo mo, kinikilala pa lang na yung location mo, ng mga customers around the area. So, dapat kapag while you're still building the business, at hindi mo pa nakukuha talaga yung income na gusto mong ma-attain, you have to be ready na magbayad ng renta mo, magbayad ng staff mo, at least for the first 4 months to 1 year. Kasi kapag hindi ka ready, hindi pala enough yung nakukuha kong pera dito sa laundry business na to, paano ko babayaran yung staff? Paano ko babayaran ang renta? Tapos ayaw mong magkuha sa sarili mong bulsa or hindi ka ready, hindi ka nakapag-save, ay talagang 4 months lang, talagang madidisappoint ka. And much worse, baka magsara ka din. So para maiwasan yung ganun, kailangan ma-manage mo yung mga challenges after you open the business. Ayan. So all in all, guys, ang dami-dami kong natutunan. And if you will ask me if I'm still considering to have this kind of business, yes, I do. I really do. And if I find a very good location, very good spot, especially kapag residential, I would really push for this, you guys. And I always tell you na business is one way to go. Business is one way to go. And I know it's always risky kasi lahat naman ng negosyo, no, risky naman talaga yan. Meron talagang losses yan. Hindi naman talaga pwede na lagi na lang panalo. Pero at least you have tried, you have learned, and you have done things at least para ma-feel mo yung pinag-ipunan mo. Hindi lang na nag-evaporate lang yung pera mo sa hangin. Alright? So I am very excited, guys, for this venture. I will let you know what's gonna happen next. For now, let me just share these things to you at sana meron din kayong napulot. Sana ay nag-enjoy po kayo sa episode na to. Let me know what you think at kung meron man kayong advices para sa amin na nag-a-idea ng ganitong klaseng business. Baka meron na kayong business na ganito at meron kayong mga challenges na hindi ko na-mention, or meron kayong mga supplier na pwede ninyong i-share, or meron kayong mga ideas and tips at hindi kayo madamot at talagang gusto ninyong i-share yung mga natutunan ninyo sa negosyo na to, please feel free to comment them down below. Ayun, maraming salamat, you guys. Thank you so much for listening to this episode. Of course, if you want to hear more and know more, hindi lamang sa negosyo, sa buhay pamilya, sa buhay ko as single nanay, don't forget to like, subscribe, and paki-sampal na din ng bell button dyan. I'll see you guys on the next episode. Much love, Princess Yiga.